Okay, Gabe, so intersection yan, ang direksyon natin, diretso lang tayo. Okay, so nandito na tayo sa mas malapad na kalsada, So, nandito na tayo sa downhill, Gabe. Okay, so Gabe, ganito, intersection yan, give and take yan, Ang direksyon natin dyan, pa kaliwa. Yan na yung Maharlika Highway, going left tayo, tingnan mo yun. Signal ikaw kanan ang direksyon natin, So clear naman tayo, pwede na tayo dumiretso. Basta dahan-dahan lang, dyan lang tayo sa inner lane natin. Tulad ng sabi ko, as a defensive driver, yung awareness natin sa speed. So ang speed natin dito dapat 40 lang, Sige. Sasabihin ko naman sa'yo pag pwede na tayo mag more than 40. Tapos titignan mo syempre yung alignment. Tapos ang direksyon natin dyan, Gabe, ay pakanal. Sa right lane, sundan mo lang yung guhit ng kalsada. Go down na, observe lang sa surrounding. Piga ulit ng konti. Kaya tayo 40 lang ang takbo natin dito. Kasi residential area pa siya. Maging alert lang sa kasalubong, sa kasabayan. Pedestrian naman kasi, dalawang bagay ang pwede mong gawin dyan. Ang mag-slow down and full stop. Kapag halimbawa may tao na sa gitna, ay full stop ka na. Lalo na kung may tao na nag-a-attempt na tatawid, mag full stop ka. Kaya malayo pa lang, search ahead, yung sinasabi, search ahead, malayo pa lang para ma-predict mo na sitwasyon, makakapag-desisyon ka agad kung ano yung tamang gagawin. Gabe, so intersection yan, ang direksyon natin, diretso lang tayo. But we need to observe pa rin, dahil intersection yan, alam mo naman, mayroon diyang mga hindi nakakaintindi ng right of way rules. Naman, so go ahead lang tayo, go straight lang tayo. Okay, so Gabe, dito, dahil non-residential na ito, so pwede na tayong mag more than 40 dito, but not more than 60. Kita mo naman yung kalsada, ang broken line ay nasa kanan, ang solid line ay nasa gitna. Yun, wag natin gagayahin yung ganong klase driver. Siyempre, gagamitin mo, pakiramdam mo. Alam mo, bumibilis ka, bitaw sa gas. Lalo na ganito, huwag ka makakonfuse sa ganyan. Naka-curve siya pero broken line. Sa mga ganitong sitwasyon, huwag kang overtake kapag hindi ka sigurado na hindi mo natatanaw yung unahan mo. Huwag kang magpapakasakali lagi. Hindi porket broken line ay pwede na tayong basta overtake dyan na hindi naman natin natatanaw yung unahan natin. Guhit na nasa kanan natin, tatawag dyan ng H-line. Actually yan ay nagagamit yan sa gabi, bukod sa paggamit mo dyan sa umaga, syempre yan ay boundary ng lane o kalsada. Sa gabi, mapapakinabangan mo rin yan. Kapag ikaw ay nasulo o nalakasan ng ilaw na kasalubong mo, huwag kang tumingin sa ilaw niya, dyan ka tumingin para hindi ka mag-overshoot dyan sa kanan. Okay, so nandito na tayo sa mas malapad na kalsada, 3 lanes, both side direction. Same pa rin, ang overtaking lane ay nasa kanan. Ang solid line ay nasa gitna, separation line, both side direction. Yung white line na yan. So dito, ito ay hindi naman expressway, ito ay bypass road. Sa position natin, or sa lane na kung nasaan tayo, ito yung kung tawagin ay inner lane. So ang speed natin ay nasa 60 naman, okay lang tayo mag-stay dito. Kasi nasa minimum speed naman tayo. Kapag less than 40 tayo, dapat nandyan tayo sa right lane. But kapag nasa expressway ka, kahit naka 100 km/h ka, hindi ka pwede mag-stay doon sa sinasabing overtaking lane. Okay, so nandito na tayo sa downhill, Gabe. So pakiramdaman mo sa sakyan mo, pag alam mo medyo bumubulusok na naman bilis, gamitin mo na si manual mode, Yan ay in-explain ko sa iyo kanina, Lagay mo sa manual mode. Tingnan mo yung speed niya, 6, tingnan mo. Pitigin mo pa baba. 4, 5, pitigin mo pa isa. 4, isa pa. Tingnan mo makina mo, tapos alalay sa brake. Diba? Okay, engine brake now.
Alayo mo sa brake control. Yan, pwede mo rin gamitin yan kapag mag-overtake ka. Para gusto mong bumilis ka kagad. Pupunta ka sa mas mababang curve. Tapos, gas up ka. So, hindi masyadong persado ka na may breno kapag ikay nag-engine. So, gate no, ganito. Intersection yan. Give and take yan, ano. Ang direksyon natin dyan pa kaliwa. Advance ka mag-signal. So, okay lang yun. Tapos, slow down na ikaw. Ang paa mo niya, naki-brake na. Give and take. Observe sa surrounding. Doon tayo sa pinunta ng kotse nyo. Kapag may traffic light, huwag mong pasukin agad yung yellow box. Na ganyang sitwasyon talagang marahan ka lang, alerto ka lang. Hanggat maaari ang paa mo ay naka-brake lang. Kung nag-move naman siya, kung hindi naman siya nag-move at kailangan mo magas, bahagya lang talaga. So yan na yung Maharlika Highway, no? Going left tayo, yung tingnan mo yun, yan. So ganun pa rin, observe left and right, slow down lang, yan. Tapos tingnan mo yung kanan mo. Sige, pasok. Tingnan mo itong kanan mo. Tama niya, gusto niya mauna, sige, mauna ka. Wala ka, puling. Yan, mayroong kanto, ka lang konti sa kaliwa, tapos signal na ikaw sa left. Yan, kita mo, sundan mo yung sumisignal na yun, yung pasok niya na yun. Dikit ka lang konti dyan sa kaliwa. Kung liliko ka lang ganyan, sigurado talaga. At the same time, pwede mo gamitin yung passing light mo. Go tayo. Passing light.